mga kapanalig, nandito tayo ngayon sa karinderya ni Mang Urot at actually, first time ko lang din na makapunta sa lugar na to at marami na akong narinig na magagandang bagay about it and tara, tingnan natin kung anong ginagawa nila kasi ang balita ko, naghahanda sila ng mga lulutuin para sa pagkain mamaya. Sean, kumusta at para sa iyo? Mag-iiwa kami ng upo para sa pagkain ng mga bata mamaya. Bata ba? O yung mga, basta mixed eh. Patola daw. Patola. Patola pala. Hindi sila sure. Upo yan. Upo yan. Yung patola mali. Di ba yung patola? Patola. Patola ba? Upo nga. Dito sa dingding nila Mang Urot, or Kuya Benji, maraming quotes na nakalagay ano. Tsaka, ang isa sa mga quotes na pinaka-nag-resonate sa akin is itong life is too short to be selfish. So, hindi tayo nabuhay para sa pansariling interest lang. Diba? Kasi kung pansariling interest lang, it's all going to be about power. It's all going to be about material things. At yung mga bagay na yun, walang katapusan. At ang totoo, nakakadagdag lang ng bigat. Nakakadagdag lang ng iisipin sa gabi. So why not live a life intended to help others, diba? Para mas meaningful at mas masaya yung buhay. Kasi yung tunay na ligaya, nasa pagtulong sa ibang tao. Ayan, so nandito naman tayo sa kabilang part na to at saka nagulat ako, di lang pala kanin, di lang pala ulam. So gusto natin talagang masaya yung experience ng mga kakain mamaya. Kaya ito, meron pa tayong dessert para sa kanila. Ayan. So dito yung mga part na to, sila yung mga nagbabalot na para sa dessert. Nga pala si Kuya Benji, kabala din. Ito naman, Ninang Herbs. Ninang Herbs, anong niluluto mo dyan? Basically, we're cooking sauteed upo. Sauteed upo. Ginasasal. Hindi, ginisang upo. No? So, nag-ano tayo, pinapakalas na natin. Wow, beautiful. Yung pinapakalas kayo para malasa. Salamat po Lord, and I pray God, mabusog kami sa pagkain na to. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Kain na po kayo. God bless you. Ayun, so nandito tayo ngayon at simula nang kumain ng ating mga beneficiaries from Quezon City. So, karamihan sa kanila galing sa trabaho. Ayun, kung ano man nag-enjoy sila, ayan, may mga humili pa ng mga karagdagang aning, karagdagang meron sa amin may free eyeglasses. Ayan, so, Sa 27, sa Friday. nakita naman na nasarapan sila sa spam. Sa patawag dito. Hi, Nay! Hi, si Nanay. Good evening, Nay. Sa mga kapanalig natin, merong kasamang anak nila. So, kagaya po ni ate. So, meron na kaming simpleng katanungan. Paano niyo po nakilala si Kuya Benji? Sinabi lang po sa akin ng mga takot. May nagsabi po sa inyo.
Tapos madalas na po kayo dito tuwing Sabado. Nandito po talaga ako. Pumupunta kayo. Okay, so meron tayong tatanungin dito. No? Gano'n nyo na po ba katagal kakilala si Kuya Ben? Kung itatanong niyo po yung ilang dekada na rin namin kilala sa Pepe. Oo, dekada na. So, Napakatagal na po na tumutulong at kaya ko po. okay. Yung muna ako kung asawa, tutulungan na po ni Pepe. Oh, so parang halos isang dekada na kayo na pumupunta dito. Ako, natulungan niya na po rito, graduate na po ng high school. Isa po rito na tinutulungan po si Benji no. Dami na po tinutulungan ni Sir Benji. Ito po yung iba kaya sa kalimitan, bago na po kami po sa dito. Dami po niya natutulungan. Kaya po may pasasalamat kay Sir Benji. Sa asawa ko kami na mga sponsor po na. Nandito po lalo. So, isa si nanay sa mga halos isang dekada na rin walang natulungan ni Kuya Ben. Sayang to, preserve nyo rin bukol. Salamat na. Yan o, bukol, bingol, Tay. So, ito guys, papunta tayong Manila, no, sa Liwasang Bonifacio. Naka-convoy ang ibang mga coaches and students. And yun, doon tayo next pupunta para magpakain ng mga other beneficiaries dito naman sa Manila. Ito yung first stop natin sa Manila, and nandito tayo ngayon sa harap nung nasunog na post office. And kung makikita nyo ngayon, ito yung mga beneficiaries natin na sa unang stop, and talagang, ayan, merong maayos na pila, nag-aantay sila ng mga dala nating pagkain, and ayun. Hindi naman sila nagkakagulo, tahimik sila. Parang tama si Kuya Benji, ano, parang nadisiplina na talaga yung mga tao na mag-antay patiently dun sa pagkain na ibibigay sa kanila. Thank you. Mag-interview tayo ng students, no? Alamin natin kung kamusta yung experience nila so far, and kung first time din ba nila katulad ko na maka-attend ng ganito, ng outreach sa gabi. Okay. So, Coach Sandra, ang muna nating tatanungin. Coach Sandra, kamusta ang experience so far, and first time mo ba to, Coach, na gabi din? Oo, first time ko to, tapos dito din sa Manila. Kumusta yung experience so far? Hindi pa nag-start, pero nagulat ako na ang daming tao. Tapos, tinanong namin si Mang Orot, sabi niya, basta makita siya, line up na sila. So, nakaka-amaze lang na yung mga tao, kilala talaga siya as someone na parang, kala mo parang hinihintay talaga siya, ganyan. Pero, to be part of it, so very excited ako kasi first time ko ang gawin to, tapos organized na walang nagsabing organized, pero siguro yung context ni Mang Orot with these people is very strong, kaya ganyan. So ngayon, mag-interview tayo ng ilan sa mga beneficiaries natin at kukumustahin natin kung gaano na nga ba nila katagal kilala si Mang Orot and kung taga Maynila ba sila. Tara. Si nanay na lang, nay. Apo, taga Maynila po talaga kayo, taga dito kayo nakatira. Tapos matagal niyo na pong kilala si Kuya Benji. Bago po lang. Ito po sa Apo. Yan, si ate. Apo, matagal niyo na pong kilala si Kuya Benji. Nasama ko kami sa pagluluto namin. Hindi mo sa dulo! December. Sama po kami sa niya. Apo. Ganda naman po siya sinasama. Sorry naman niya po sa amin. Parang pamilya. Isang gabi. Saya naman po kami. Salamat na kami kasi itinuri kami na pamilya. Nakapunta na rin pala si nanay sa QC. Punta po ako doon. Binigyan pa kami pamasahe. Pabalik ng Maynila.
Ano po? Okay po. Enjoy po kayo. Every weekend ba kayo dito? Sabado at Linggo? Taga saan kayo? Dito lang? Papa. Kasama din to. Saan niya kayo? Dito lang kayo or doon sa Tondo? Dito lang. Ah, dito lang. E paano pag umulan? Underpass. Nandyan lang. O ha? Kami po meron po kami. Bahay? Kubo. Kubo. Kubo? Dito? May kubo dito? Ah, okay. So, nandito tayo ngayon sa second stop dito banda sa may Calaw Street at ito yung mga coaches natin. Sisimulan na silang kumuha ng mga pagkain para ipamigay sa ating mga beneficiaries na very patient na nag-aantay dun sa tabi for their turn. So, katulad nung nauna nating stop, yung first stop natin, very disciplined din naman sila. Ito din, yung makikita nyo talagang hindi sila nag-uunahan. Alam nila na kailangan nilang antayin yung turn nila. So, ito, busy-busy yung mga coaches. Tapos, kita, hindi ko alam. Parang kung makikita nyo, sumasakto siya lagi sa camera, no? Kailangan laging may exposure. Vagabond trader. Interviewin natin yung isa sa mga TS students natin na first time lang din na naka-attend ng One Health event. So, madam, kumusta yung experience so far? Nakakatuwa na ngayon ko lang na-experience yung nagdadalas na street. Parang hindi ko pa-explain yung feeling. Parang sobrang nakakatuwa na may mga ganito dito. Nandito naman tayo ngayon sa third stop natin sa United Nations Avenue sa may Del Pilar Street. Ito, tingnan natin yung mga beneficiaries natin. Ngayon nagdadasal sila. Pray, huwag silang pagbabayaan at magpilala ka palagi, Lord God. Malaman na ikaw ang Diyos na nagbigay ng pagkain ng pagkain ng pamagitan ng pangalan ng Jesus. Amen. Ano yung food nila binibigay? Sila ngayon ng tubig, tapos kung meron pang mga natirang Pwede naman spam. Masarap pala yung ulam. Saktong-sakto kasi mga bata yung mga ano natin dito. And may fruit cocktail para sa dessert. Tignan mo yung mga mukha ng mga bata talagang makikita mo yung gratitude, salamat sa mga mukha nila. Ng pagkakataon yung laging nasa likod ng camera si Sir Victor, diba? So Sir Victor, isa din siya sa mga first time na maka-attend ng One Health event ng PGN. Basta yung experience so far? Okay kasi nakikita mo din yung mga kababayan natin. Matatouch din yung photo mo. Ngayon parang gusto na palaging tumulong. Solid. Sama kayo sa susunod na mga One Health event.
susunod na One Health Live event. Grabing fulfilling, grabing nakakatuwa yung experience, and ramdam na ramdam mo kung gaano ka ka-fortunate sa buhay, and therefore, mas masarap mag-share sa ibang tao para maranasan din nila yung biyayang nararanasan mo sa buhay. So, see you next time. Sana makasama ka